Yo, what's up guys? It's CP Capi Vlog. Welcome back again to my channel. So yun guys, bago ko simulan yung video na to, so unahin ko na muna to. Shoutout dito guys. Shoutout sa kanila guys, sa kanila lahat. And thank you sa suporta at sa panonood. Ayan guys, update tayo sa ating gapi. Kakatapos ko lang guys magpakain ng BBS. Nakita nyo naman sa video kanina. Sa unang video ng aking vlog. Kasi ito guys, ayan, itong Big Mama talaga na to, sana lumobo na to. Kasi excited ako magkameron ng anak niyan kasi sobrang ganda yung female guys. Kasi papansin nyo guys, oh, molting na molting siya. Ayan. Compared dun sa medyo maliit lang ng konti. Pero gold pa din. At ito, mas gold. Ayan guys, mas gold. So, iniingatan ko ngayon yan. Lagi ako nagpapalit ng tubig every other day ng 5 to 10%. As in, konting-konti lang yung guys. Parang ganito lang yung inaalis ko guys. Parang ganito lang. Hanggang dito lang guys. Yan. Daliri lang. Kinukuha ko lang talaga guys yung mga poop. At lagi ako naglalagay ng asin para makaiwas sa parasite. So yun guys. Sa mga newbie dyan guys, yung asin guys is prevention din yon sa mga sakit or mga pwedeng pumasok sa kanila internal. Yon. Para maiwasan. Prevention din naman talaga siya gamot. Napiprevent na yung quality ng tubig natin at yung kung ano man pwedeng mabuhay do sa ilalim ng tubig. Kasi minsan guys, kapag may nabubulok na pagkain, nagkukos yun ng parasite, nagiging uod yun or something at pwedeng pumasok sa kanila yun. Kasi guys, diba pag tulog yung gapi, tulog yung gapi natin, bawa obserbahan nyo guys, mga alas 7 ng gabi patay na yung ilaw. Pag tinignan nyo yung gapi nyo, minsan may ibang gapi na nasa taas na nakalutang lang, may gapi din naman guys na nasa ibabaw parang nananahimik sa surok. So yun, kapag madumi yung tubig or may mga uod, mga parasite na sobrang liit, pwedeng pumasok sa kanila yun. At doon nagsisimula yung guys, yung mga parasite hindi na kumakain at mga ngayayat hanggang sa mamatay. So dapat prevent natin yan guys. So ito naman guys, yung RD natin dito. Ayan. Katapos lang din nila mag-BBS. Lahat sila katapos na mag-BBS. Ayan. So far sobrang healthy at sana dito din may magbuntis. At habol naman ng habol yung male natin. Ayan, habol lang habol yung male. Ayan. So okay pa naman to guys yung RD natin. Red tail pa yung mga female at half moon. Pati ganun din sa male. So sana maganda pa yung kalabasan. Ayan. So ito yung yung isa dito yung mas malaki guys na female is preggy na din. At yung isa hindi ko sure kung preggy na din ba. Pero malaki rin yung tiyan at may kargado na ng egg kasi guys. Kasi guys ayun yung tingnan natin po ito malikod guys. Yung sa may gravid spot nila. So darker na. So kapag ganun guys, medyo darker na yung sa gravid spot ng ating female. Yun, sabihin dala na silang egg or nagiging fry pa lang yung nasa loob ng tiyan nila. Sa ibaba, ayun guys. Yan, so feeling ko buntis tong dalawang to and then sana nga. Yan. Tapos
dito naman guys, ito din. Pansin ko dito sa full gold natin. Sa full gold ko na to, itong pair. Kaya ako nagbubukod guys ng may pair ako dito. May pair ako dito ng full gold. Tapos meron akong trio doon sa 1.5 gallons. Kasi sineseparate ko yung anak guys. So ayoko na masyadong inbreeding or backcross breeding na ginagawa. So ayan, nag-ano na ako. So itong female na to, may first batch na sa akin to. So ayun, so hintay ako medyo matagal-tagal pa kasi sa magiging anak pa ng isa. So maghihintay na lang ako doon ng female or male, depende kung sino yung patipuan ko sa kanila, sino yung mas maganda na inilabas. So ayun guys, kakatapos na din mag-BBS na ito. Ayan, tusok ng tusok yung male. Kapag ganyan guys yung male nyo, habol lang habol, kumbaga tusok siya ng tusok, safe yan. Ibig sabihin masipag yung male nyo. Mas magandang mas magandang male yung ganyan guys, masipag sumundot. Ayun, habol lang habol para sure na nagbubuntis talaga yung male, na sure na lalaki yung tiyan guys, kasi meron mga male na habol ng habol pero hindi naman may male na tamad tumusok, ganon guys. So pangit yung ganon, tamad na tumusok. So, dito naman guys, ito yung HB Blue natin. Pansin ko dito sa HB Blue natin, ayan, yung dalawang female na to nagiging macho na. Ayan, nagiging macho na guys. Sobrang macho na nila. Lumalaki na. Humahabol ng size dun sa mga gold, ayan So sana maging big mama din to. At pinapakain ko pa naman din ng live food kasi mga bata to. Yung meal lang, kung nasobrahan sa live food baka pumangit. Pero okay lang kasi material naman natin gagamitin yung meal na yan, yung HB Blue na yan guys. Ayan. Diba ang ganda guys. Tapos feeling ko buntis na rin tong female dito Feeling ko itong isa. Hindi ko sure kay isa, pero sana, kasi mas gusto ko na nabubuntis na sila para mapadami natin, kasi konti na lang yung gapin natin dito guys sa ating mini farm. So ito guys, ito naman yung pregnant na female. Ayan, so ito yung male natin na matanda na kasi itong male na to. Ayan, kaya medyo hindi na rin masyadong active male na yan, pero okay pa naman. Yan talaga yung breeder ko na nandun sa may kabila. Ayan, so nilagay ko lang dito na sana maparami natin tong feeder guys. And then dito naman guys, dito pa rin yung mga female na 1 month at male. Ayan guys, nandyan pa. So yan, yung isang male years na dyan, pero hindi ko na expected talaga guys, nagaganda pa to. So inayaan ko na lang kasi wala na rin tayong copy. So hayaan ko na lang sila dyan pang ng lamok. Pero bata pa guys, bata pa. Possible, pwede pang gumanda. Itong koi, ayan, nahabulan. Pero dito sa koi guys, parang itatagalan talaga akong lumaki yung tiyan ng female at medyo parang na-stress yung female. Kapag wala talaga, baka kumuha na lang ulit ako Hendrix Backyard ng mas malaki, yung mas breeder. Soon kapag napadpad ulit ako, punta ulit kami ng Cavite ng aking partner. So ayun, yun yung balak ko. Ito, magkukoy ako, kukuha ako ng koi ulit. Tapos dito naman guys, sumitang ko dito na malumot. Ayan, dito yung mga ilan-ilan na pastel. Ayan, so inalis ko na dito yung mga not good na pastel. At kanina may pinaship ako na galing dito. Kinuha ko pair, min nga Sir Mark. So ito na lang yung ilan-ilan guys. Itong gold, ayan, ito pa lang yung napapapray ko talaga yung gold natin. Pero madami-dami naman at healthy naman. Ayan, yung iba bibilis lumaki. Ayan. At syempre guys, si Wanda. Ayan, si Wanda guys, di pa papaulo si Wanda. So ayan si Wanda guys. May isa kasing viewers na ba't hindi ko na sinasama si Wanda sa vlog. Ayan, no? Papansin na ulit siya. Ayan, guys. Si Wanda naman kasi, wala namang bago. Ang gusto na nga magkameron ng babae. Hindi, charot lang. Ayoko guys, may nanghihiram dyan kay Wanda. May tropa nanghihiram. Mga ilan-ilan sila, mga tropa din. Nahiramin doon nila tong male na si Wanda ko. Ang Flowerhorn. Pero, hindi kasi ako ganun guys. Ayoko ma-stress yung isda. Saka hindi talaga siya for breeding. So, ayan. For pet lang talaga si Wanda sa akin. Sayang, maganda sana siyang male. Ayan, maganda sana siya i-breed kasi two-tone siya. Saka laki niya guys. Laki niyang male.
Wala pa sa palad ko. Ayan. So, ayun guys. Pinakita ko si Wanda. Yun. Shoutout to sa inyo. Ayan. Thank you sa lahat ng nanonood guys. Kita tayo ulit sa next vlog.